Nakilala ko na po si Brother Michael. At kami po ay nagkakwentuhan at sabi nga po niya ay gusto rin niya na dito man sa lugar niya ay maibahagi yung salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon, narito na kami at dala-dala namin yung magandang balita na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Alam po ba niya ang aking pong karanasan ay hindi ko po malilimutan kung paano ko po nakilala ang Diyos. Ako po'y tao na may prinsipyo po ako noon na basta masipag ka at madiskarte, ay maaaring ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay. Pero mali po pala. Dahil ako po ay tinuwid ng Panginoon sa kaparaanan po na hindi halos kapanipaniwala. Nag-asawa po ako 1982 at kami po ay nagkaanak. Tatlo pong sunod-sunod na namatay po yung aking anak. Panganay, pangalawa po at pangatlo. At nung pong mamatay po yung pangatlo, dahil po ang aking pong hanap buhay ay isa pong karpintero lamang. Pagkakaipon po ng kaunting pera ay ibabayad sa ospital, pagpapalibing. Habang nagpapalakas si Mrs. ay hanap buhay uli ako dahil hindi nababali yung prinsipyo po na sipag ang kailangan. At noon po makatapos yung pangatlong panganganak ni Mrs., ako po ay nagkasakit. At ang sabi po ng doktor ay hindi na rin po ako pwedeng magtrabaho. At ako po ay yung payat kong ito, mas payat na payat po ako noon. At hindi ko na po alam ang aking gagawin ay para pong isa rin pong pagpapala na sabi po ni Mrs. ay siya po nagtanong. Sabi po niya sa akin ay ano kaya ang plano sa atin ng Diyos? Para pong ako'y nagising ako, parang sabi ko, ba't nga ba gano'n? Dapat yata ibahin ko yung aking prinsipyo. Nagkataon ako na bagong kasal pa yan siya yung aming pastora Vita, Pastor Cesar. Nagkaroon po ng crusade doon. Yung po mina ni Pastor Teja, yung po kami ng umawit. At kami po ay nagkasundo na kami po ay pumunta. At sabi ko po ay kinakailangan kita'y makinig. Makinig kami na gaya ng inyong ginawa. Naunawaan namin na ang Diyos ay mapagmahal. Kaya sabi namin na pagkasunduan namin ng pagkauwi na ipagkatiwala na lang natin sa Diyos. Dahil parang nawalan ako ng pag-asa eh. Pero bagaman gano'n, bata pa naman si Mrs. Eh, siguro hindi siya nawawalan ng pag-asa. Sabi sa akin may awa ang Diyos. May awa ang Diyos, yun ang sabi doon sa mensahe. At laging mabuti ang Diyos. At kami po ay kumonsulta ulit sa doktor dahil ako nga po ay may sakit noon. Sabi ay pareho kayong magpahinga. Ikaw ay dahil sunod-sunod niya, taon-taon po yun. Dahil si Mrs. At ako naman po ay nagkasakit. Pareho kayong magpahinga. At pagka isang taon ay bumalik kayo sa akin. Kakausapin ko kayo. Dahil yung pong doktor ay parang kung sa palengke po ay naging sukoy na namin. Naawa na po siguro sa amin. At gano'n po ang naging sabi niya. At nung nga po kami bumalik ay sabi, okay, malakas na si Mrs. Pwede na. Pero ako mag-aalaga, sabi sa akin ng doktora. At ako po dahil sa takot, bagaman po meron na akong pananampalataya at meron na po akong pagkakilala sa Diyos. Dahil tayo po yung tao, may mga nagsasabi po na palagaan muna sa ospital. At nung nga po,